Espiritu Santo. Amen. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh, muli kami ay narito at nagkakatipon upang makapagbalik ng papuri at salamat sa lahat ng mga biyaya at kabutihang patuloy ng pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat sa isang buong taon na nakalipas na kami po iyong iningatan, sinamahan at pinagpala. Dalangin namin, Ama, na sa taong ito, sa pagpapasimula muli namin ng iyong gawain. Dalangin namin na mas magkaroon kami ng malalim na pagkakakilala, mas lumalim ang commitment namin sa iyo sa paglilingkod. At anumang pong mga pangit na ugali namin, mga bagay na nagiging hadlang upang kami ay mag-mature at mag-grow sa aming faith, Panginoon, ay iniiwan na po namin sa nakalipas na taon. Ibig naming mas mag-level up pa when it comes to spirituality. Hindi lang kami basta maging relihiyoso, kundi maging spiritual, Panginoon. At palagi naming miliin na masunod ang iyong kalooban. Hayaan niyo po na sa gabing ito, anuman ang aming mga pangangailangan, ay katagpuinawa ng iyong biyaya. Ngayon pa lamang po, Diyos, ang kinanamin na kami po ay inyo nang pinagtagumpay sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanatang 1, talatang 35 hanggang 43 o 42. Let's take our reading to the Gospel of St. John, chapter 1, verse 35 to 42. Nang sumunod na araw, naroon ulit si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Anong hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halika kayo, tignan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. No'y mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kanyang kapatid at kanyang sinabi, "Natagpuan na namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipapangalan ko sa iyo ay Cephas." Ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ay palakpakan po natin ang pagkakabasa ng kanyang salita. Praise God. Please be seated, mga kapatid. Pwede na po kayo magsiupo sa presensya ng Panginoon. Happy New Year po sa inyong lahat. Yan. Ako ang buenamanon yung preacher ngayong gabi. Bago po ako magsimula, sino dito ang marunong ng volleyball? Yung laro na meron kang kailangan na ka-team. Yung hindi lang ikaw, yung mayroong kang ka-team. Basketball. Wala. Anong nilalaro niyo? Jackstone. Let's say for example, ikaw ay ginawang team captain. Ikaw yung papipiliin ng mga magiging miyembro mo. Siyempre ikaw, gusto mo yung mga tropa mo i-include, di ba po? Siyempre, gusto mo, kasama mo sila sa iyong team. Kaso, alam mo yung mga kaibigan mo, hindi naman ganun kagagaling. Amen? Pag di mo naman pinili, magtatampo sa'yo. Ngayon, ang magiging resulta kasi ng ikapapanalo ng iyong team ay nandoon po sa choices ng mga isasali mo sa iyong koponan. Kapag kumuha ka ng mabagal tumakbo, matatambakan kayo ng score. Pag kumuha ka ng takot pumalo ng bola, ay wala na, matatalo talaga kayo. Bandang huli, ang sisi ay nasa iyo kapag natalo ang iyong koponan. Amen? Now, ito po yung unang pagkakatawag sa alagad ng Panginoon. So, nagsisimula pa lang yung pagre-recruit at alam na ng Panginoon kung ano yung mga skills. Alam na ng Panginoon yung kanilang mga personality, yung kanilang mga kakanyanan. Amen? Ang kagandahan po sa gospel na ito ay ipinapakita na ang Lord talaga ay nag-i-invite sa bawat isa sa atin. Ano man ang ating family background, ano man ang ating trabaho na pinagmulan, pag hinirang ka niya, hinirang ka talaga niya. Amen po? So dito po, uunawaan natin na ang Panginoon ay patuloy po na nag-i-invite sa bawat isa sa atin. And of course, yung initiative ng pagtawag sa atin ay mag-uumpisa po sa Diyos. Kasi po ang tao, hindi po siya pwedeng umabot sa Diyos. Bakit po? Dahil nga po sa ating spiritual na kalagayan, tayo po ay corrupted. At dahil po sa kagandahang loob ng Diyos, siya po yung nagre-reach out sa atin sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig.
Amen po, mga kapatid ko kay Kristo. So, yung initiative niyang yun ay ipinaparamdam sa mga kagaya natin na hindi naman talaga deserve. Amen? Hindi natin deserve, pero sa pag-ibig ng Diyos, nagiging karapat-dapat tayo sa Kanyang harapan. Di ba ngayon may trending na yung nagpropose ng 299 pesos na sing-sing? Alam nyo ba yon? May mga tinatanong, ikaw kung poproposan ka ba ng ganong sing-sing na tag 299, tatanggapin mo ba? Hati merong ayaw kasi sabi nila 299 lang, parang ang chipipay naman nun, dapat naman medyo mas mataas-taas. Pero meron din namang mga tinatanong na wala naman yun sa value ng bagay, kundi nandoon sa tao na nagpo-propose. Amen? Tayo, actually, wala naman talaga tayong value eh. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, siya yung nagpo-propose sa atin ng kagandahang loob upang tayo po ay maligtas. Amen, mga kapatid? Now, tingnan po natin yung sinasabi po sa verse 35 to 37. So, sabi po ni John, nakita niya na nagdaraan ang kanyang dineclare, no? Kasi nung una, hindi niya alam na yung tinutukoy niya, yung pinsan niya pala. Until nung bumaba na yung Espiritu Santo na sa waring kalapati at doon nanahan kay Jesus, doon niya na-confirm na ito pala yung Messiah na kanyang ini-introduce. So para maintindihan po natin yung statement na sinasabi po ni John kung paano niya ipinakilala ito sa mga tao, gayon din po sa kanyang mga alagad, sabi niya po, He is the Savior of sinners. Ito yung kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen? So bakit importanteng i-identify ni John na si Jesus lang yung tanging kordero na pwedeng makapag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, mga kapatid? Kasi nung time na yon, maraming nagkiklaim kasi na sila yung Messiah. Sila yung uhaw sila sa revolusyon. Uhaw sila sa pag-aaklas kasi nung time na yun, sila po ay kubkob ng Roman government, ng Roman Empire. So yung pagdating ng isang Mesiyas, yung tagapagligtas, yung bayani ng kanilang lahi, talagang ina-expect na nila yun eh. Amen? Pero pinopoint out ni John the Baptist na yung tagapagligtas na tinutukoy ko, hindi yung ina-expect ninyo na nakasakay sa makisig na kabayo, hindi yun. Hindi siya yung klase ng hari na magre-recruit ng army, ng malaking hukbo para labanan ang Roma. Hindi siya ganun. Kaya nga po nung pumasok ang Panginoon sa Jerusalem, ang nakasakay siya sa isang asno. Wala siyang malaking hukbo, pero marami siyang tagasunod na disipulo. Marami po siyang followers. Amen? Now, ano ba po yung sinasabi po ni John? He is the sacrifice for our sin. Siya yung kordero ng Diyos na yung dugo niya ang siyang tanging qualified na makapag-alis, makapagtubos, makapagbayad sa atin pong mga kasalanan. Actually po, yung ginagawa nilang animal sacrifice sa templo, yung pagkakatay po ng tupa at yung dugo nun ay iwiniwisik sa altar, yun po ay tanging isang simbolismo lamang ng redemption na gagawin po ng Diyos. Kasi po yung blood sacrifice o yung dugo po ng hayop, hindi naman talaga siya nakakapaghugas at nakakapaglinis ng kasalanan. Ito po ay simbolismo lang na natatakpan yung kasalanan ng tao at tanging ang anak lang ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo, yun lamang po ang tanging katanggap-tanggap sa harapan po ni Yahweh. Amen? Hindi pwede yung dugo natin eh.
Bakit po? Kasi meron tayong kasalanan na namana pa natin sa ating mga magulang at sa ating kanununuan kay Adan at kay Eva. Amen? Kaya minsan pansinin nyo, ang bata, kahit wala pa namang nagtuturo, minsan nagsisinungaling na. Hindi ba napapansin? Pag tinanong mo, may kinain kang candy, no? Kahit subo-subo niya, i-deny niya. Di ba ho? Meron nga akong pamangkin eh. Nilalaro niya yung cellphone ko. Parang nagulat siya, nabitawan niya, nabasag yung screen. Akala niya magagalit ako. Sabay tinuro niya yung kapatid niya. Eh kita-kita ko na nga na, pero bata pa yun. Parang 3 years old pa lang. Wala namang nagturo sa kanya. Pero dahil nga ang nature natin ay corrupted, mahilig tayong mag-blame ng ating kasalanan sa iba. Di ba po? Kita niyo si Eve, nung nahulog sila sa tukso, sa temptation, sino yung sinisi? Yung ahas. Amen? Nung tinanong ng Diyos si Adan, ba't ka naman kumain nung inaalok ng asawa mo? Sinisi niya yung Diyos, etong babaeng binigay mo sa akin eh. Di ba ho, mga kapatid? Kaya kailangan po natin ng isang tagapagligtas na walang bahid ng kasalanan at tanging si Jesus lamang po iyon. Amen? Bakit po? Siya lang kasi yung ipinaglihi ng walang kasalanan. Dahil ang kanyang ama ay hindi naman yung biological father na si Joseph, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen? Kaya hindi niya namana yung kasalanan na yun. At yung inang birhen na naglihi sa kanya ay banal din. Amen po? So yung tinutukoy po na lamb, diba, nagkasala na po si Adam at si Eve. Ano po ang nangyari? May pinatay ang Diyos na hayop upang yung balat noon ay ipangtakip sa kanilang katawang nakahubad. Kasi dati di naman nila pinapansin na hubad sila eh. Pero nung nagkaroon sila ng kaalaman sa pamagitan ng pagkain doon sa punong hindi nila dapat kainin, na-realize nila na nakahubo pala tayo. Sabi ng Diyos, paano mo nasabing nakahubad ka? Ayan eh, nagkaroon sila ng malis, nagkaroon sila ng hiyak bigla, na dati naman wala. Kaya para matakpan yung kanilang kahihiyan, pumatay ang Diyos ng hayop at yung balat nun ang ipinangtakip sa kanila. Doon agad ipinapakita na yung gagawing sakripisyo ng tupa upang matakpan ang tao sa kanyang kahihiyan dahil sa kasalanan. At gagawin po yan ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Siya rin po yung tinutukoy po sa Book of Exodus, kung saan nakalaya po ang mga Hebreo nung nagpatay sila ng kordero at yung dugo nun ang ipinangpunas, ipinangwisik sa hamba ng kanilang mga pintuan. Amen? Dumating ang kamatayan, ang lahat po ng panganay, hayop man, anak ng mga Egyptian, lahat, basta panganay na lalaki, lahat po yun ay namatay. Tanging ang mga Hebreo lang na nagpunas ng dugo ng kordero ang siyang nilagpasan ng anghel na mamumuksa. Katulad din po yan ng dugo na dadanak sa krus ng Kalbaryo na sino man po ang tatanggap sa covenant na yon ng Diyos na iniaalok sa atin, maliligtas din tayo sa eternal condemnation na dapat sana ang destino natin ay sa impyerno. Amen po mga kapatid. At siya rin po yung tinutukoy ni Isaac na nasaan yung iaalay. Di ba ho? Nung umakyat sila sa Mount Moriah para mag-worship, ang bitbit ni Isaac ay panggatong. Sabi ni Isaac kay Abraham, Tay, walang kordero wala naman tayong bitbit na tupa, panggatong lang to, manasan yung igagatong, parang ako yata. Pero pagdating nila doon sa tuktok ng bundok,
Habang isinasalansang ni Abraham yung panggatong at inihiga niya na yung kanyang anak at sasaksakin, biglang merong isang tupa doon na nabuhol yung sungay. Na napilipit siya doon at sabi ng anghel, Abraham, huwag mong saktan ng iyong anak. Kaya yun yung naging kapalit ni Isaac. Yung lamb na yon na nandoon ang siyang ipinangsakripisyo kapalit po ni Isaac. Doon pa lang sa Book of Genesis, Book of Exodus, ipinapakita na po ng Diyos yung pagliligtas na kanyang gagawin. At mapupulfill yan lahat doon po sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Amen? Malinaw po ba? Pag hindi, uulitin ko ha. So, tingnan din po natin yung interest ng mga disciple after i-introduce ni John the Baptist itong si Jesus. So, ang sabi po doon, nung marinig nila yung sinabing yun ni Juan, ay agad silang sumunod kay Jesus. So, John is saying to them, go, follow him. He is the one. Siya yung tinutukoy ko nung ako ay nagtuturo at nagbabautismo sa ilog Jordan. Na narito sa kalagitnaan ninyo ang isang magbabautismo sa pamamagitan ng apoy. Ako kasi tubig lang. Just a form of cleansing yung aking pagbabaptize. Pero yung kasunod kong darating ay mas makapangyarihan at mas dakila kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Amen? Now, bakit sinurrender or pinoint out ni John ang kanyang mga alagad kay Jesus? Kasi yun naman talaga yung mission niya eh. Ang i-introduce ang bayang Israel sa pagdating ng hari. Amen? Ano ba ang papel niya? Siya ay isang tinig na sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Noong araw kasi, ang mga hari, pag dumating sa isang lugar, hindi naman sila basta-basta pupunta ng walang mauuna, yung tinatawag na forerunner. Ang trabaho kasi noon ay ihanda ng daraanan yung mahal na hari. Kung ang daanan ay lubak-lubak, kailangan patagin. Kung liku-liko, kailangan ayusin. Kung yung tulay ay may sira, kailangan i-repair. Pero hindi naman literal na kalsada yung tinutukoy talaga ni John the Baptist kundi yung personal na katayuan ng tao sa harapan ng Diyos. Kaya ang ipinapangaral niya, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan, magpabautismo kayo. Amen? Kasi paano mong tatanggapin ang Diyos, ang paghahari ng Diyos sa iyong buhay kung ang iyong pagkatao ay punong-puno ng mga basura sa iyong puso? Amen, mga kapatid? Pag dumarating ang isang hari sa isang lugar, hindi lang po yung kalye ang ipe-prepare, kundi pati yung mga tao na haharap sa hari. Hindi pwedeng hindi sila maligo. Hindi pwedeng yung mga ayos nila ay parang ordinaryong damit lang. Kundi maayos kasi ang sasalubungin nila ay hari. Amen po mga kapatid. Now, ito pong dalawang alagad na ito, sumunod sa Panginoon. At hindi naman sila pinigilan po ni Juan Bautista. Kasi bakit po? Kagaya ng nabanggit ko, hanggang doon lang yung kanyang mission. Ang trabaho po natin, lahat ng mga taong nadadala natin sa gawain ng Panginoon, naaakay natin sa simbahan, sa gawain ng Diyos, ang goal natin ay i-point out sila palagi kay Jesus. Amen? Hindi yung hindi na sila a-attend kapag wala ka. Kailangan magkaroon ng malalim na pagkakaunawa at commitment ang tao na ang hanapin nila ay si Jesus. Hindi yung kanilang kapwa-tao. Kasi alam nyo, may mga ibang umaattend lang kasi crush nila yung choir. Ay. May ibang mga umaattend kasi gusto nila yung preacher mag-talk, magaling magpatawa, comedy. Pag ganun po, danger po yun kasi ang hinahanap mo na tuloy tao eh. Amen?
Kailangan po nakasurrender sila lahat kay Jesus. Amen po mga kapatid ko kay Kristo. Ang tao kasi, once po na siya po ay nakapakinig ng salita ng Diyos, darating po yung conviction. Amen? Kakaroon siya ng conviction at magkakaroon siya ng kauhawan na hanapin ang Diyos na pinanggagalingan ng salita na yun. Kasi meron po yung buhay. Ang Word of God, pag yan po ay tumanim sa isang tao, hindi yan babalik sa Diyos nang walang talab. May epekto po yan, mga kapatid. Nung nakaraang linggo po, ako po ay nag-NPG sa isang bahay. Ang nakausap ko ay isang lola. Sabi ko, Nay, mag-invite kayo ng mga kapitbahay nyo. Pupuntahan ko po kayo, mag-pray over ko kayo, mag-preach po ako ng maikling message. Nag-invite naman po siya. Ang problema, nung nandun na ako, yung mga in-invite niya, di naman pumunta. Di syempre, parang nahiya rin siya sa akin kasi nag-effort din akong puntahan siya. Ang ginawa niya, yung dalawa niyang apo, pinababa niya, pinilit niya talaga. Bumaba kayo dito! Mga malalaki na. Kasi yung dalawa niyang apo, magkabaliktad. Yung babae, nakasando na parang panglalaki. Yung lalaki naman, nakamaikling short. So alam niyo na ibig sabihin. Yung kanyang dalawang apo, bakla at tomboy. Yun yung, paano ko sasabihin? Basta yun nga, bakla at tomboy. Hindi sa akin, okay lang naman yun. Nag-preach ako, parang napipilitan yung dalawa. Yung isa naguhugas ng pinggan, yung isa naglabalaba kunyari. Pero nung worship na, tinawag ko, sabi ko, ipe-pray over ko kayo. As kumanta ako. May kinanta ko nun. Siguro na-touch din sila kasi nakita ko umiyak. Umiyak. Sa akin, parang ano yun parang iba dating nun sa akin, parang achievement yun na tumanggap sila ng Word of God. Kasi gano'n ang Word of God Hindi mo sila kailangan piliin Mismong yung Espiritu ng Diyos ang kikilos at ihipo sa kanilang puso. Ang problema ito, pag uwi ko, ako yung binalikan ng kaaway, sinakitan po ako ng tiyan. Ang kinain ko lang naman, Skyflex, tsaka tubig. Nasakitan ka pa ng tiyan doon? Kakaiba yung sakit, hindi yung parang nag-LBM. Hindi ganun. Masakit siya na parang pinupulikat yung bituka ko. Paikot, parang ganun yung nararamdaman ko na hindi ako makahinga. Alam mo yung parang sa Bicol na punsada ka na yung hininga mo maikli, hindi ka makahinga ng yung malalim, yung parang ganun lang yung hininga mo, nahihirapan na ako. Mag-isa lang po ako sa bahay kasi nakabukod na po ako sa aking magulang. Yung mag-ina ko naman nasa isla. Ngayon tinawagan ko na po yung nanay ko, sabi ko, Ma, i-pray over mo naman ako kasi hindi maganda yung pakiramdam ko. Saan ka ba galing? Nag-NPG lang naman ako kanina alam ko, kahit anong lagay ko ng mainit na tubig, mainit na bote, umiinom ako ng mga gamot, wala, masakit talaga. Nagpa-pray over po ako sa nanay ko. Hindi ko sinasabi sa nanay ko na kakaiba yung pakiramdam ko. Parang may gustong pumasok sa akin na nararamdaman ko talaga na kakaiba. Na naninigas yung mga kamay ko, yung paa ko. Ayoko naman sabihin, baka matakot yung nanay ko. Kasi yung kapatid ko dati nung sinaniban yun, nararamdaman niya, pumapasok sa dulo ng mga daliri at paan. Parang ganun sa akin. Kinas out ng nanay ko, in Jesus' name, lumayas ka yan! Hindi ka ganun niya, parang yung sa mga manggagamot, yung binabatok kung saan-saan. Alam niyo ho, umigi naman ako after ng prayer ng nanay ko. Tapos napag-isip-isip ko, nag-NPG pa ba ako? Kasi ako yung binabakbakan Parang ganun yung nasa isip ko. Pero hindi ako nagpatinag. Kasi kaluluwa yun Kailangan nila ng Word of God. Binalikan ko uli. Sabi ko, kinontak ko uli yung si Lola. Sabi ko, Nay, babalik uli ako dyan ng ganitong araw. Mag-invite po uli kayo. Binalikan ko po uli. Alam nyo,
yung tomboy, nag-akay siya ng marami ring tomboy. Kala niyo nagbago akay siya at yung bading, nag-akay din siya ng maraming bading. Kaya yung NPG, naging parang LBGT, parang gano'n. Pero okay lang, mga kapatid, ang mahalaga, nakapakinig sila ng Word of God. Amen? Amen po. Hindi ako nandoon para condemn sila na, masama yan, hindi gano'n eh. Ang trabaho ko lang, i-share yung gospel sa kanila, at tinanggap naman nila akong tao, nirespeto naman nila ako. Sabi sa akin ng isa, Amen, brother. ang sarap sa pakiramdam eh. Kasi ang Word of God, huwag mo lang pangunahan ang Diyos. Yung kasi minsan tayo, pag nag-aakay tayo, huwag na yan kasi ismosa yan eh. Parang pinapangunahan mo agad ng Lord eh. Meron kaming isang lugar na pinupuntahan na kada maiikutan naming bahay, yung kasama naming contact, sabi nung kasama ko, Nay, ito, akayin natin. Hayaan mo sila. Kaya wala tuloy kaming maakay. Tapos, yung mga naakay na namin, biglang hindi na bumabalik. Tapos pag nasasalubong namin, kinakamusta namin, Nay, ba't hindi na kayo umaatin? Ayoko na. Chismosa yung ninang ko na yan eh. Kaya mahirap pag ganun, mga kapatid. Pinapangunahan agad natin yung kilos ng Panginoon eh. Hayaan po natin na ang Word of God ay maipahayag sa lahat ng tao. Kasi yun naman po ang dapat. Yung conviction na yun, magkakaroon ka ng burden, kagaya po ni Andrew, na nung na-confirm niya sa tagal ng pakikipag-usap nila kay Lord, ay binalita niya sa kanyang kapatid na si Simon Pedro na, halika, tignan mo, nakilala na namin ang Mesiyas na matagal na nating hinihintay. Amen? Yun yung tunay na encounter kay Lord eh. Hindi natatapos yun sa pag-iyak mo dito sa simbahan eh. Hindi natatapos yun sa pagtumba-tumba sa mga pag-isling-isling eh. Nagkakaroon ka ng marubdob na hangaring yung na-experience mo, yung napakinggan mo ay maibahagi sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga kapitbahay. Amen? Amen po. Andyan pa ba kayo, mga kapatid? Now, another thing, ito pong mga disciples na ito, habang sila po ay sumusunod sa ating Panginoon, tinanong sila ni Lord what are you looking for? Anong hinahanap ninyo? Pero sa ibang translation po, ang ibig niyan sabihin ay, anong maipaglilingkod ko sa inyo? Alam naman kasi ni Lord kung ano talaga yung kailangan nila, bakit sila sumusunod. Pero ang gusto ng Panginoon, sa bibig mismo nila manggagaling. Amen? At ang tanong ng mga alagad, saan po kayo nakatira? Bakit ganun yung kanilang pagtatanong? Kasi yung kagustuhan nila na sumunod sa Panginoon, kung saan po kayo tutuloy, doon na rin kami pupunta. Gusto nilang i-spend yung rest of their day kasama po ang Panginoon. Amen? Di ba ho, minsan, sa journey natin kay Lord, parang, lalo na kapag mabigat ang iyong problema, parang ayaw mo nang umuwi ng bahay, gusto mo nasa gawain ka na lang eh. Hanggat maaari, ayaw mo nang matapos yung awitan ng choir. Hanggat maaari, ayaw mong mag-give thanks. Kasi, ganun ka kauhaw kay Lord. Tignan niyo nga yung katabi niyo, uhaw pa ba siya kay Lord? Parang hindi na, no? Amen? Yung longing natin yung kapag gusto mo kasing makilala ang isang tao, nag-i-spend ka ng oras sa kanya Yung dalawang disciples, si John at si Andrew, gusto nilang mas makilala pa ang Panginoon. At syempre, paglalaanan mo yan ng oras. Di ba po? Minsan tayo, nagbubuklat na lang tayo ng Bible sa gawain. Mas marami tayong oras mag-browse ng Facebook. Mas marami tayong oras mag-practice ng TikTok. Kaysa magnilay ng salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? So yung title po na
na Messiah or Christos, iisa lang po ang ibig sabihin yan. The Anointed One. Kasi po, ang hari po ng Israel, once na siya po ay i-declare na hari, ina-anoint po yan ng oil. Amen? So, ang Panginoon po, yung tinutukoy po ni John the Baptist, at tama sila ng taong kanilang sinusundan. Amen? Now, ang tanong, what are you looking for? Ano ang iyong hinahanap? Kasi kung ang hinahanap po nila John at nila Andrew ay isang tao na political liberator, si Barabbas, ganun siya eh. Ano siya ng Rome? Kaaway siya ng Rome. Threat siya. Pero siya pa yung piniling palayain ng mga tao. Kung ganong klase ng tao ang hinahanap ng dalawang alagad, mali sila ng sinusundan. Kasi ang Panginoon, hindi siya yung tuturuan yung tao na mag-aklas against Roman government. Kaya nga sabi ni Lord, kaninong mukha ang nandyan sa pera na yan, sa Cesar po, ibigay niyo yung para sa Cesar. Iba yung para sa Diyos. Amen? Pero yun yung ibinibintang sa kanya ng mga political leaders eh. Kung ang hinahanap naman ng dalawang alagad na ito ay isang taong ang gagawin lang din ay puro pag-aalay doon sa templo. Kasi ang Judaism noon is nothing but a dead religion na eh, nung time na yun. Wala nang dating. Yung kanilang mga animal sacrifice ay hindi na po tinatanggap ni Yahweh. Kung ganong klase ng leader ang kanilang sinusundan, mali sila ng sinusundan. Pero kung ang hinahanap po nila ay isang tao na maghahatid sa kanila sa kaligtasan, daan, at ipapakilala sa kanila ang tunay na buhay, yung buhay na masagana, buhay na may kasiglahan, buhay na mapayapa, tama sila ng taong sinusundan. Amen po, mga kapatid ko kay Kristo. Kaya po kung ang dating po sa atin ng pagsunod natin sa Panginoon ay para bang ang gusto natin ay yung madali, walang problema, walang pain, mali kayo nang ine-expect. Di ba ho? Kasi minsan yung iba sa atin, umaatin, akala nila, pag nandito, pag naglingkod ka, madali. Pero alam niyo ho, although hindi ganun kadali, pero merong tayong pag-asa na dahil sa Diyos tayo naglilingkod, yung lakas na pinagmumulan noon, kahit papaano, hinaharap natin yung mga problema, yung pagsubok ng merong pag-asa. Unlike po sa mga non-believers. Kasi mga non-believers, kapag nandyan na yung mga problema, wala silang ibang sagot kundi magpakamatay. Di ba ho? Tayo, pag may problema tayo, iniiyak natin sa Diyos. Ngayon, ang mga Gen Z, pag may problema, post sa Facebook, 1 like, 1 amen. Ano kaya yun? Di ba ho, mga kapatid? Kaya maganda ho yung prayer nung isang head na nag-talk kahapon sa nung Martes sa formation na ang panalangin niya, Lord, higpitan mo ang hawak sa amin kasi kung kami lang ang hahawak sa iyo dahil nga yung ating naturalesa ay mahina, baka makabitaw tayo kaya ang prayer talaga natin, higpitan niya yung pagkakahawak sa atin para hindi tayo makabitaw. Amen, mga kapatid? Now, if you are looking for someone who can forgive your sins and change your life, then tama po ang iyong sinusundan. Tama na si Jesus ang iyong hinahanap. Kaya yung awitin na, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito, pag wala ka ay di makontento. Tama yun. Kasi tingnan nyo, kung ang mga bagay lang sa mundong ito ang pagbabasihan natin ng kasiyahan, hindi na tayo magiging masaya talaga ng totoo eh. Nung una, akala mo pag may nanligaw sa'yo, okay na. Akala mo pag may asawa ka na, okay na.
Tapos nung may asawa ka na, kung gusto mo, sana pala, di na lang ako nag-asawa. Di ba ho? Sabi mo, gusto ko magkaanak. Nung nagkaanak ka na, high blood ka na sa mga anak mo, ang gugulo. Hindi ka na makontento. Nung wala ka pang bahay, ang prayer request mo, gusto mong magkaroon ng malaking bahay. Nung ang laki na ng bahay mo, hindi na kayo magkita ng asawa mo, nasa ibang bahay na rin. Mabuti pa nung maliit lang yung bahay niyo, pag nag-away kayo, wala kayong ibang choice kundi magtabi pa rin kasi masikip. Ngayon tuloy, ang laki na ng bahay, ang dami ng kwarto. Pag nag-away, para kayong nagtatago-taguan. Hindi na malaman kung saan kwarto nagtago. Amen? Pero kapag ang satisfaction natin ay hinanap natin kay Jesus, siya lang talaga yung tunay na makapagbibigay ng longing na yun, makakapawi ng lahat ng mga kauhawan at kagutuman natin sa mundong ito o sa buhay na ito. Amen? Now, sabi po nila, saan kayo tumutuloy? Saan po kayo nakatira? At yun po ay mag-iika-apat na ng hapon. So, isipin nyo, yung buong magdamag ay ginugol nila sa pakikipag-usap, pagtatanong sa Panginoon. Kasi, alam niyo yung tao po na talagang naghahangad po ng deeper relationship kay Lord, hindi niya alintana yung tagal. Na-enjoy niya yung presence ng Panginoon eh. Kaya kapag worshiper ka tapos parang walang dating sa'yo yung mga inaawit mo, parang inaawit mo lang. Parang walang conviction sa'yo. There is something wrong eh, pag ganun eh. Yung nasa gawain ka tapos inip na inip ka, pag nasa bahay ka naman din, buryong ka din. Ano ba yun? Di ba ho, mga kapatid? Ang tao kasi na wow sa Panginoon, every minute na nandoon siya sa tahanan ng kanyang ama, na-enjoy niya yung presence na yun. Kaya tinan niyo ho yung mga awit ni David, yung gusto niyang manatili sa bahay ng ama. Kasi bakit po? Doon siya nakakahanap ng refuge, doon siya nakakahanap ng kapayapaan, ng kapanatagan ng kalooban sa presensya po ng Diyos. Amen, mga kapatid? Now, itong dalawang ito, nung na-experience nila ang Panginoon, they wanted to stay with Jesus. Ang gusto nila ay manatili sa piling po ng ating Panginoon. Amen? Kung papansinin niyo po si Andrew, wala naman masyadong writing sa kanya yung mga ebanghelista eh. Pero papansinin niyo po siya. Si Andrew lang yung tanging disciples na every time haharap kay Lord, laging may akay. Una, inakay niya yung kapatid niya, si Simon Pedro. Kaya, anong nangyari kay Simon? Naging father of the church pa. Sa kanya, ipinamahala ang susi ng langit. Yung kalagay niya sa lupa, kakalagad sa langit. Yung ipagbawal niya, ipagbabawal sa langit. Pero hindi yun mangyayari kung hindi siya inakay ni Andrew. Nung nagpapahanap ang Panginoon ng makakain, ang sabi ng mga disciples, Lord, pauwi na natin yung mga tao, gutom na yan eh. Walang mabibilihan dito eh. Sabi ng Panginoon, kayo ang magpapakain. Si Andrew yung naghanap. Bitbit niya yung binatilyo. Sabi niya, Lord, ito yung baon niya, kaso 5 pirasong tinapay lang, tsaka 2 isda. Lagi siyang may bitbit na tao sa harapan ng Panginoon. Nung hinahanap ng mga Griego, ay ng mga Galileans, ang Panginoon, siya yung nag-point out. Ayun ang Panginoon. Siya yung nagdala ng mga pagano, ng mga hentil sa harapan ng Panginoon. Ganun po tayo dapat eh. Hindi tayo nasa-satisfied na tayo lang yung ligtas. Di ba? Nandoon yung kagustuhan natin ay yung mga anak natin, yung mga biyenan natin, yung mga mahal natin sa buhay, kapitbahay, kaibigan, ay madala natin sa harapan po ng Panginoon. Amen? Payag ka ba na ikaw, pag akyat mo, nasa langit ka, tapos pagdating ng panahon, makikita mo yung mahal mo sa buhay, nagdurusa sa impyerno? Of course not.
Hanggat maaari, gusto mo lahat ng kapamilya mo, sama-sama kayong naglilingkod. Hindi naman yun imposible eh. Mga kapatid, ang problema lang kasi, hindi natin napapanindigan yung faith natin. Kasi bakit? Kilala kasi tayo eh. Kaya malaking challenge din yon na maging huwaran tayong modelo ng pananampalataya natin. Amen? Para hindi tayo mahirapang mag-akay sa kanila. Amen, mga kapatid ko kay Kristo? So, they wanted to stay with Jesus. At ano pa po yung kanilang na-experience? Saan po kayo tutuloy? Sabi ng mga disciples, sabi ng Panginoon, come and see. Hali kayo at saka nyo tignan. Ganun po ang pag-aakay. Hindi mo kailangang mangako ng mga kung ano-ano sa tao. Umattend ka dyan, pag umattend ka, magkakaasawa ka na. Yung mga ganun, yung umattend ka dyan, pag umattend ka, yayaman ka. Umattend ka dyan, pag umattend ka, gagaling ka. Hindi mo na kailangang mambola eh. Sabihin mo lang, come and see. Kasi hayaan mo, bigyan mo ng portion ang Diyos na magpakilala sa taong iyon. Kung paano siyang nagpakilala kay Andrew, kay John, ganun pa rin po yung imbitasyon ng Panginoon at pagpapakilala niya sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magsitayo sa kanyang presensya. Salamat Panginoon, ang makilala ka namin Panginoon, ang siyang tunay na kayamanan namin sa aming buhay. Salamat sa buhay na ipinagkaloob niyo sa amin at minahal niyo kami ng wagas. Hayaan niyo na sa sandaling ito patuloy ka namin purihin sa pamamagitan ng aming mga labi, ng aming mga tinig, Panginoon, at maibalik sa iyo lahat ng pasasalamat sa kabutihan na ginawa mo po sa aming mga buhay. Ang makilala ka sa pamamagitan ng lawak ng pag-ibig mo, ang siyang nagbibigay ng kasiglahan sa mga puso namin. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Mapaniwalaan, Panginoon. Di mapaniwalaan, buhay mo'y binigay, buhay mo'y binigay. Sa tulad kong di karapat-dapat, minahal mo ng wagas, minahal mo ng wagas. Hari ng kapayapaan, Diyos ng kabutihan, mapagbigay kang lubusan. Awa mo'y walang hanggan.
iyo. Ang makilala ka, Panginoon, ang makilala ka at ang lawak ng pag-ibig mo. Ang nagbibigay sigla sa puso ko. Di maparisa ng biyayang sa iyalay mo. O Jesus, papuri ko'y sa'yo. Minsan pa ang makilala ka at ang lawak ng pag-ibig mo. Ang nagbibigay sila sa puso ko. Di maparisa ng biyayang sa iyalay mo. O Jesus, papuri ko'y sa'yo. Sa huling pagkakataon, ang makilala ka at ang lawak ng pag-ibig mo. Ang nagbibigay sigla sa puso ko. Di maparisa ng biyayang sa iyalay mo. O Jesus, papuri ko'y sa'yo. O Jesus, papuri ko'y sa'yo. Yes, Lord, kahit kailan hindi matutumbasan ang mga bagay sa sanlibutan ito, ang biyaya na aming naranasan nung ikaw po ay nagpakilala sa amin. Nasubukan na namin ang lahat, ang mga bisyo sa mundong ito, mga tropa, mga kaibigan, ang lahat ng layaw. Maraming mga taong ipinakilala sa amin, dumating at umalis lang din. Ngunit iba ka sa lahat, sapagkat nung nagpakilala ka sa amin, nagkaroon ng direksyon ang aming mga buhay. Nung nagpakilala ka sa amin, ang aming mga pangit na nakalipas ay napalitan ng future na merong pag-asa, Panginoon, ng panibagong pag-asa. Higit sa lahat, ang buhay namin na patapon na ay na-restore, Panginoon, dahil nagpakilala ka sa amin sa pamagitan ng gawaing ito. Lord, patuloy niyo pa pong i-bless ang community po ng El Shaddai Ministry. Marami pa po kaming mga taong mahikayat, maakay, kagaya po ni Andres, madala sa iyong harapan, Panginoon, sapagkat napaka-importanting sa journey ng aming buhay, makilala namin ang aming Creator, makilala namin ang aming tagapaglikha, at maibalik sa iyo namin, Panginoon, ang lahat ng pasasalamat at papuri sa lahat ng mga biyayang tinatangkilik namin, Panginoon. Pagpalain niyo po, Lord, ang lugar na ito ng Holy Rosary Parish, Cardona, kayo din po ang aming minamahal na Kura Paroko, ang mga manggagawa mo, Panginoon, ang core group, ang inyong mga awit, ang inyong mga manunugtog sa lugar na ito, pati na mga attendees, i-bless ang kanilang buhay, ilayo sa lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman, Panginoon. Pagpalain din ang kanilang mga kabuhayan, anuman ang makayanan nilang ihandog sa gabing ito, ay ibalik nyo nawa sa kanila ng siksik-liklig at umaapaw na biyaya. Ganyan din po, Panginoon, anuman po ang kanilang mga personal na intensyon sa gabing ito, inaangkin namin, Ama, na uuwi kami, answered prayer sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain tayong lahat ni Yahweh El Shaddai.